Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pong dapat kong gawin, sir? Ang problema po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Alam ko po, itong acidic nitric, ito may ugnayan sa tuberculosis. Humihingi ng hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Yeah! Magandang hapon mga kaibigan. Hello there! At hapon na naman, kabilis ng araw. Ano? At meron na lamang tayong halos isang linggong nalalabi sa buwan ng Setyembre. Today is September 22, 2021. At ang inyong lingkod si Edwin Yusabi ang inyong makakasama hanggang mamaya pong alas 7 ng gabi sa patnubay ni Engineer Jeric Barreto ng ating mga broadcast engineers and technicians sa transmitter. And of course, kayo po namang aming mga palagang taga-subaybay. And then, ang bumubuo ng ating productions, aside from our production staff dito sa studio, of course, bahagi ng produksyon ng ating mga tagapag-ulat at ilang mga makakapanay at makakasama ho natin sa kabuuan ng ating palatuntunan. Ano ang ginagawa ninyo? Ay, pakialam mo, sabi sa akin. Ano yung ginagawa mo, Mrs.? Naghahanda na ho ng inyong recipe for tonight, inyong pagsasaluhan natin. Ano ho? So, sana habang kayo'y abalagyan sa inyong mga household chores at inyong naman kayo mga nasa sa kalsada pa, medyo nasa sa labas pa at may kinausap sapagkat napansin ko rin kanina, nakakita naman ako ng sikat ng araw dahil lumalabas naman ako dito pag lagpas ng alas 3, medyo nakompleto ko na yung aking tour of duty. Lumalabas naman ako magbabada alas 3. Dami ng tao dyan sa may area ng Capitol Commons at lalo pa ngayong nagkaroon na ng traffic light dyan sa Capitol Commons. Ano? Kaya minsan yung ating mga politiko, di natin maintindihan, mga local government. Binuksan ho ngayon, yung intersection dyan sa Capitol, so parot parito ang sasakyan, may nakakaliwa na, nakakatawid na yung tao, at naging white elephant na yung dinaan, yung pinatayo ho ng mga footbridge yan. Alam, magiging silbi yun. Unless otherwise, pag dating nung local election, magbalik yung nagpakabit nun. Ay, nako. Paano nasasayang ang pera ng bayan sa ating mga naglilingkuran, ano ho? Anyway, talaga ba lingkod bayan yung mga ganun? Anyway, sasamahan niyo kami mamaya. National News ho tayo. Abangan natin mamaya yung ating mga kakapanayan, possibly kung meron man. Ang ating pong mga linya ng telepono, 847-01750-254. Ang text line, 0999-376-6768. Ang ating FB account, DWIC882M.com. Ang website natin, DWIC882M.com. At ang Facebook page, Balita na Serbisyo Pa. At bago natin paksahin ang ating mga may init na issue at balita, later on ay alamin muna natin ang mga ipinarada ng reports ng ating mga Metro Patrol. Metro Patrol Reports! Mula sa Malabon or Kamanab area, si Danny Cruz. Kaka, magandang hapon. Magandang hapon, Edwin. Nilinaw ni Mayor Antonin Lenlen Oreta ang dahilan ng pagbaba ng kaso ng mga positibo sa COVID-19 dito sa Malabon City. Ito'y base sa kasalukuyang record daw nila. Ayon sa alkalde ng lungsod, bagamat maraming gumagaling sa patuloy na testing na isinasagawa ng City Health Department, marami pa din ang nagpopositibo at bukod dito, ni Mayor Oreta, hindi kaagad na ilalabas ang resulta dahil sa umaabot pa ang examination at tumatagal ng 5 araw. Sa kabila nito, nagpasalamat naman ang alkalde ng Malabon sa patuloy na pagtitesting na isinasagawa nga nitong mga taga-City Health. Patuloy din naman daw ang tulong na dumarating para sa mga Malabonian. Ano yung mga dapat natin gawin para mas mapababa pa ito? Well, una kailangan tayo nag-iingat. Talagang minimum health standards yung sunod. Yung pagsusuot ng face mask, importante, huhugas ng kamay, physical distancing. At saka, ito yung bumaba kasi madaming gumaling. Ngunit sa totoo lang, ang dami natin test, fasting pa din. Bakit nasasabi bumaba? Because then, yung mga resulta ng exam, hindi naman agad-agad nakukuha, hindi overnight, minsan 5 araw. Kaya kung nakikita, 5 araw bago makuha yung resulta, nakita bumababa kasi walang resulta eh. So, kailangan makuha ganyan yung resulta. So, yun, hindi naman out of our hands yun. Nagpapasalamat lang tayo, may testing pa tayo, may tulong sa atin. Kaya,
malaking bagay yun. So, kailangan talaga tayo mag-test at mag-test. At kailangan mag-ingat. Yes, hindi tayo pwede magkampante kasi madaling nahahawa. Yan ang panawagan ni Mayor Oreta at sinabi nga nitong alkalde, nakikiusap pa ito sa DWIC, paki-announce daw natin at sinabi nito na magpabakuna na ang mga residenteng Malabonian dahil mababa ang bilang ng nagpapaturok ng vaccine sa first dose. At yung bidyong ipinadala natin dyan, karamihan daw na nakuna natin, yan daw ay mga second dose. Sa ngayon, ng record, Edwin, ng City Health Department ng Malabon, mula sa 1,115 na kaso ng COVID-19, sa loob lamang ng 2 linggong nakaraan, bumaba na ito ng 757. At ang pumanaw naman ay nadagdagan ng 30. Magmula sa 577, 607 na ngayon. Ang kumpirmado ngayong kaso na naitala nila ay 19,810. Ang recovery o itong mga gumaling ay umabot sa 18,446. Yan ang update. I-regards mo na lang si Boss Edgar dyan kay Mayor, ha? Salamat. Oo, at itong si kaibigan yung tatay, kaibigan ni Boss Edgar di Cabaon. Si Boss Len Oreta, asawa ni Senadora. Alright. Okay, yan muna ang update. Metro Patrol, Danny Cruz, nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. At mula kay Danny, dako tayo sa mga ronda probinsya natin. Alright, Metro probinsya natin sa Metro Bulacan. Si July Punok. July, sinasabi ni Engineer Jeric, kasi hindi niya makakamisan kung saan ang kanaroro. Minsan nasa Metro Manila ka, kaya hindi na pinindot yung teaser. Nasaan ka ba ngayon? Yes, Edwin, kasalukuyan nandito ako ngayon sa may San Jose del Monte City, Bulacan, kung saan ay nagkalat na naman itong mga papogi points ng mga streamer ng politiko na nagpapakilala na para sila ay dalhin sa darating na eleksyon. Merong mga nagsasabi na sila ang bagong buka ng Bulacan, sila ay lingkod bayan, sila ay pag-asa ng bayan, at sila yung mga serbisyo publiko. Talagang makikita mo kung dito ka lang, Edwin, naglalaki ang mga mukha. Wala ka nakita wala ka nakita ang tarpulin na balita na serbisyo pa. Wala ko nakita. Kung hindi, nakalagay lang, serbisyo publiko lang sila. Baka madamay kami ni partner David Oro dyan eh. Mapatawag pa kami ni Bossing Edgar, ano? Yes, tama ka dyan. At sabi pa rito sila yung lingkod bayan. At ayon sa mga nakakausap kong mga nakakakita rito, ay sila yung nagsasawa na dito sa mga ganitong tarpaulin at nagiging sure eyes lang sa kanilang mga mata. At sabi nila na ito yung mga kandidatong sinasabing madaling lapitan pero mahirap hanapin. At hindi lang yon, ito yung nangangako na laging napapako. Yan ang aking update mula dito sa San Jose del Monte City, Bulacan. Ito Metro Patrol July Punong nagulat sa impilang todo lakas DWIC. Pero nga ang mga biru-biruan, pinangakuan ka na, naghanap ka pa ng katuparan. Masa ka na lang sa pangako. Anyway, napag-uusapan mo yung lugar na kung saan nagiging dugyot na. Kanina umaga, yun ang di maisip na word ni Parik Alex Santos yung dugyot. Nagmamaneho ko, napapakinggan ko. Ano nga sabi nga, may nasa dulo ko ng dila na salitang patungkol sa sobrang dumi. Tinext ko, dugyot, sabi nga, ay, si Edwin dugyot. Tama. Ako pa naging dugyot. 5:44, pero kidding aside, speaking of dugyot, itong si Director Benedict Abaygar, nakikinig sa atin ngayon. At doon sa kanyang Facebook page, ay ipinakita niya yung kalalagayan ngayon ng underpass, diyan po naman sa Ciudad Maynila. At nako, kung kayo ho'y mahinahin ang sikmura, malamang hindi kayo dadaan dyan. Pinagmamalaki ito ni Mayor, ni Mayor Cois. Pero sabi ni Benedict Abaygar, Director ng National Press Club, kagulat-gulat ganito kamiserable, nanggigitata yung tunay na sitwasyon sa underpass ng Loton. Ayun, Loton pala yun. Taliwas sa mga lumalabas na press release ngayon. Parang ginawang bahay palaboy na yung underpass. May ilaw nga. Pero sabi nga, nilibot daw ni Benedict at nakita, sabi nga nakapanririmarim na makita mo, nakakasulasok yung totoong lagay ngayon ng underpass. May mga wiwi, daming wiwi, may mga kung ano-ano pang mga nakabalot.
packages. Ay nako. Anyway, hindi maiaalis yung ating mga kababayan, netizen, yung mga sumusuporta. At ipinakita na lang ni Director Benedict Abaygan ng Press Club yung litrato. Hindi na sila nakahuma. Kung kayo yung mga supporter, tulungan nyo maglinis. Linisin yung lugar na yan na nanggigitata. Samantala, dago tayo ng Metro Rizal. Metro Patrol Report! Si Tata Ray Aragones sa Belia sa mga kwento ni Tata Ray. Gandang hapon, Tata Ray. Salamat. Nangawit na ako. Salamat, Jin. Ito regarding sa mga tinatawag natin na mga badyaw, nangipana pa rin sa natural lalawigan. Dati 2,000 lamang, ika nga makita mo, walang mga badyaw dito sa natural lalawigan. Ngayon talaga mga taga Mindanao na. Ayon sa nakapanan natin na isang badyaw na ipakilala, sa buhay sa natural bayan nila. At dito nga sila napadpad sa kamay nila at kasakasama halos isang barangay daw dito sila. Pero dati itong lalawigan mula dito sa District 1, ang District 1 at tatawag natin ay 4 na bayan, ang Binangonan, ang Uno, Taytay at Kaintarizal. At talaga naman sabi nga natin yung 4 na bayan, halos yan na nagkakaipon-ipon ang mga turang badyaw. Ito, halaking naging problema ng ating mga motorista, patuloy na mga driver na ay lang habas sa bigas masakay at naging problema sa mga mananakay. Ganyan pa man, iba na takikisapan ng mga driver hanggat nari, huwag na silang pasakin. At sabi naman namin, hindi na kuting tulong, tabihan naman natin sila at iyan din, kapwa-tao rin natin. Kaya ating mga nakuha situation mula sa Rizal. Metro Patrol, Tata Ray Aragon sa Belia, nagwasan pinamay Tudulakas, DWIC. Thank you, si Tata Ray Aragones sa Belia. At kumumpleto yan sa unang buhos ng ating mga reports mula sa ating mga tagapagulat, particularly ang ating mga Metro Patrol. Siyempre, ang mainit na issue ngayon, mga kaibigan, ay nauugnay yan sa napaulat na may kinakailangan palatandaan doon sa mga COVID positive. Kaya niniwala daw si Interior Secretary for Barangay Affairs, Martin Dino, na kasama natin, nakakausap natin dyan sa ating Barangay DWIC pag Sunday, hindi labag sa batas yung yellow tagging sa mga bahay ng mga COVID-19 positive sa Pateros o ginawa yan sa una. No? Ito ay sa kabila ng pangambang malalabag ng nasabing ordinance, ang Section 9, Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Ayon po kay Yusek Dino, voluntary lamang yung paglalagay ng dilaw na laso. At una nang ipinag-utos ni Pateros Mayor Miguel Ike Ponce ang paglalagay nga ng yellow ribbon sa mga bahay ng mga COVID patient upang matiyak na namomonitor sila ng maayos. So nilinaw rin ni Ponce na maglalagay lamang ng yellow ribbon kung papayag ang mga pasyente. May yellow ribbon daw dyan sa Taguig. Merong may COVID. Alright, so, dyan natin uhugutin ang ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Paglalagay ng yellow ribbon, pabor ba kayo sa paglalagay ng yellow ribbon sa mga tahanan o bahay ng mga positive COVID-19 patient? Yan ang sasagutin ho ninyo later on na babasahin natin sa ating palatuntunan. Habang tayo umuusad sa Himpapawid 549, Professor Willie Perez, okay na ba? Kasado na ba ang iyong mga ginagawang lesson plan? si Willie Perez balik radyo siya ngayon At sa mga oras na ito ay nangakong tututok sa atin. Anyway, habang kayo nandyan, narito kami, balikan natin ang ilang pang mga paksa na mga nangungunang balita ngayong araw. Issue ngayon!
May kailangan pa raw gagawin sa mga paaralan bago tuluyang ibalik yung face-to-face classes sa mga lugar na bagamat mayroong mababang bilang naman ng COVID-19. Ang sabi ni ACT Secretary General, ito yung samahan ng mga guro, si Raymond Basilio, dapat magkakaroon muna ng maayos na ventilation yung mga silid paaralan, sapat na classroom at hand washing station, gayon din ang tubig ng clinic, healthcare workers, COVID-19 testing at health checks. Dami ho nito, no? At bukod dito, sinabi ni Basilio na isinusulong nila yung transportation program para sa mga estudyante upang makaiwas sa exposure sa COVID-19 habang nagbibiyahe papasok. Yun ang magandang naisip. Pabura ko doon yung... Dati naman lahat ng mga eskwelahan mayroong school buses eh. Di ba? Noon kahit na sabi nga natin public school ay nagpo-provide ng sundo o school bus doon sa kanilang mga estudyante. Kaya lang medyo magkakaproblema na naman sa traffic. Inaayos ka daw ang traffic. Pero ano pa man talagang pag mayroong isang problema, may solusyon. Pag solusyon ay meron na ng mga usbong na isang problema. Ganun ang ating pakikihamok sa buhay. As long as we live, there are much challenges na dumarating pa rin sa atin. Pero kinakailangan ay maging matatag lamang ho tayo para yan po na may ating kaharapin at solusyonan. Dahil kasabihan nga, lahat ng problema may solusyon. Yun. Walang problemang walang solusyon. Kapag ikaw ay bumigay sa problema, babagsak ka sa halusinasyon at mauuwi ka doon sa la konsolasyon. Ay nako, mangyayari sa iyo sa kawalan. Ano? Yan ay isa sa mga nangunguna nating balita. Siyempre, tuloy-tuloy na mga maiinit na ulat. Issue ngayon! Yung 23 senators, mga kaibigan, ay nagkasundo. Mukhang they agreed upon doon sa pagsasagawa ng voters registration ay extend para ho daw doon sa mga nais makaboto sa eleksyon sa 2022 by next year na ito. Eric, botante ka na ba? Nakaboto ka ng ilang beses na nung huling eleksyon. Okay. Ayon ka sa Senate Bill number 2408, isinusulong ito ng mga senador na gawing October 31 ang deadline ng registration sa halip na September 30. Di ba, dapat sa katapusan na, mababatid na ayon sa mga senador, wala pang pandemic nung itinakda yung deadline ng registration sa katapusan ng buwan ng Setyembre. Ito ang nilang dahilan kung bakit hindi na ikinoconsider makailang beses yung suspensyon ng voters registration dahil sa humiiral ng quarantine protocols. Kaya yan ay magiging malaking challenge din. Hindi lamang para sa COMELEC, maging sa mga kandidato sapagkat piho ko ito'y pakiwari ko lamang, pati yung ating forma o kaparaanan ng eleksyon ay mukhang mababago yan. Dapat hanapan talaga ng solusyon kung yan ba'y kinakailangan na magkaroon pa rin ng pagtungo dyan sa mga presinto o sa pamamagitan na lamang ng telepono online ang pagboto upang huwag magdadagsaan dyan sa mga polling precinct. Siguro mahaba-haba pa yung pagkakataon para yan ipag-aralan dahil alam naman natin na bagamat bakunado na ang isang tao, lalo tayo mga Pilipino, yung mga voting populace, pero hindi daw nakatitiyak na garantiyan para dito sa COVID-19. Bakit naman to si COVID-19? Parang kakandidato yata ito, ha? 11 siya, may senador niya? Sumabay pa sa papasok na panahon ng eleksyon, kaya medyo doubtful yung ilang mga mambabatas, sigit lalo pa siguro. Merong dinadalang sa loobin ngayon at pag-aalinlangan yung mga kakandidato. Dahil they never know, they can never tell kung mangyayari nga bang yung inaasahan nilang dami ng mga botante ay tutungo sa mga presinto. Anyway, nasa sa kanilahong pagpapasyahuyan mga kaibigan. Samantalang unti-unti nang lumulutang, lumaylitaw, lumalabas ngayon yung mga pangalan ng mga personalidad na papasok na nga ho sa political arena o yung iba nasa political arena na pero muling mag-aalok ng kanila po namang pangalan at pangangako para sa ating lahat ng pag-upo sa tungkulin
ibibigay na mandate ng ating mga kababayan via elections. At kaya dyan kinakailangan siguro, maganda rin naman yung nagiging adelentado sa pagpaparamdam yung mga politiko. At least nararamdaman ho natin, nasusuri natin yung kanilang kakayahan, kaalaman, at matrace natin yung kanilang track record. Kung ano ho yung kanila talagang nagawang batas, ano ba ang kanilang karakter kapag sila'y kaharap ng ating mga kababayan. At ngayon ay pagdating ng eleksyon ngayon, magiging legal na at magiging ano na mga kaibigan, tawag nito, magiging hindi na kayo maaasiwa na maglabas ng alkohol. Magapat matagal na ho yung ginagawa ng mga politiko pag sila ho'y nasa pangangampanya, yung kanilang pagbaba sa masa, pagkamay, may mga dalang alkohol yan, hindi lang pinakikita. Pero ngayon, lantara naman dahil kasi mismo yung kakamay sa inyong mag-alcohol muna yan sigurado dahil alam nyo na. Pero pwede namang kaway-kaway na lang. Pag ang politiko dinaan sa papogi, ang nangyayari, kadalasan may mga fans, may mga botante na sadya pang yumayakap at nagpapapicture dahil alam nyo naman ang teknolohiya ngayon. Kaya medyo i-observe ho yung protocol. Yan ang malaking magiging challenge para ho sa mga nanunungkulan at sa mga gustong manungkulan. At the same time, particularly sa COMELEC, sa Commission on Elections, kung anong mga guidelines or protocols ang kanila po namang ibibilin na dapat na sundin ng ating po namang mga kababayan, lalo-lalo ng ating voting populace. Alright, 5:57 mga kaibigan. At sa mga karagdagang pang mga paksara mga balita, merong pag-amin ng Malacanang na malaking porsyento pa rin ng mga kababayan nating Pilipino, of course, ang bantulot, nag-aalangan, naaasiwa, nagdadalawang isip sa pagpapaturok ng bakuna laban sa COVID-19. At ang kay Roque, yung pangunahing dahilan daw ng kanilang nakikita ay yung pagdududa doon sa safety at efficacy ng bakuna. Dagdag na opisyal na ito ng opisyal ng Malacanang sa katauhan nga ni Secretary Harry Roque, sa kabila ng pagtiyak ng WHO na sa kaligtasan ng bakuna, talagang hindi mo mapipilit yung iba. Sa katawan nila yung kanilang patuturukan Hindi mo talaga mapipilit na kung ayaw nila, ayaw nila. Kaya lang, yun nga ho, dahil inoobliga, merong international obligation o may international rule na magkaroon ng vaccination ID, no? At yung ilan, aalingkuhan niya ang vaccination ID na hindi man ako pupunta ng ibang bansa. Kung sakasakali nakakailanganin, yun ang hahanapin. So, maobliga ka magpabakuna. Pero may iba naman ay nasa wait-and-see attitude. Inaalam nila, sinuobserbahan nila kung ano nangyayari ngayon at batay sa pinakahuling obserbasyon ng mga eksperto, mukhang dumarami na yung naniniwala dun sa hindi naman mapanganib yung bakuna sapagkat konti lang naman yung nababakunahan na medyo sabi nga natin nagkakaproblema, nagkakaroon ng health problems matapos mabakunahan. Kami ni dalawa ni magkasunod kami halos ni Engineer Winner Contihino na nabakunahan. Running na for 3 months. So, pag natapos na yung July 1. July, August, September, October. Nag-aapura kagad-kagad. Sabi nila, 3 months daw Wala pa naman tayo nararamdaman, ano pa man. Anyway, yan ho ang ilan lamang sa mga pasakali nating mga impormasyon. Marami pa tayong papaksain ngayong araw ng Miyerkules. At kung ano man ang ating makakapanayam, sino man sa pamamagitan ni Micah Sariaca, ay hatid namin sa huling oras ng ating pag-ugnayan sa palatuntunan. But for the meantime, break muna ho tayo. Tayo magdasal at tignan nyo muna yung inyong mga isinalang na lutuin sa kusina. Ilakas nyo lang ng konti yung volume ng inyong radyo o kaya ilagay nyo ako sa inyong bulsa, mga misis. Sa pamamagitan ng inyong telepono. Alright, babalik ko kami. Balita na, serbisyo pa.
balita na, serbisyo pa. Opo mga kaibigan, 8 minutes past 6 o'clock at tayo nasa ora na ng gabi. Gabi na ho at papauwi na marahil yung ating po namang mga hinihintay na kasama sa bahay, mga padre de pamilyang naghahanap buhay. Yung iba naman ngayon palang papaalis kung merong night shift. Sabagay, yung mga drivers na ngayon na sabi nga natin lumalabas na at kahit pa paano ay nagtatrabaho na sa kalye. Ilan pa rin sa mga karagdagang paksa na mga tampok na balita ang ating binibigay at syempre gayon din po naman mga kaibigan yung inyong mga opinion at reaksyon later on. At kung inyong sinusuri yung inyong mga social media pages, mapapansin nyo ngayon na nagbabagong mukha na, kanya-kanyang mukha na ng kung sino-sino. Kung sino-sinong politiko lumulutang sa ating timeline, palatandaan yan, mga kaibigan, na Santa Claus is coming to town. No, election is coming to town. At si Santa Claus nga daw, baka malate, baka sa dahil kung pupunta daw si Santa Claus sa Pilipinas tapos may quarantine, darating sa January na. Ilan yung 2 weeks quarantine, di ba? 25 yung Pasko. So January na siya darating, kaya sa January natin hintayin na si Santa Claus. Anyway, mga kaibigan, si Hias Pantalin pala, kaya wala nagpaturok. Oo, nagpaturok ng bakuna. Ilang karayom kaya naputol nitong sigas. Vaccinated na siya, pinagmamalaki ka. Congratulations! Yes, Pantalian, isa sa aming mga communication assistant dito sa loob. Samantala, at ilan pa rin sa mga karagdagang mga paksain ng ating mga tampok na balita. Ngayon po namang araw ay syempre pa, mainit at nangunguna yung pag-declare ng ilang mga local politicians sa kanilang intensyon ng pag-akyat sa national position. Later on, we will tackle on that. Samantala, pakinggan muna natin report sa Calabarzon. Ronda Probinsya. Mar Ulete sa kanyang bitbit at hatid na balita. Mar, go ahead. Inimbestigan nga ng Department of Health ngayon, Calabarzon, ang mga nadiskubreng bangkay na naagnas at nakatenga. Dito nga sa isang bahagi ng Quezon Medical Center o QMC sa lungsod ng Lucena. Ito ngayon ang napag-alaman na kasama Edwin Kaya DOH Calabarzon Director Eduardo Hanairo sa panayam ng mga mamayag matapos ngang maipalabas ito sa ilang network yung isang footage ng bangkay na inuud na sa loob ng body bag at ngayon nga ito ang naging usapin sa Quezon ngayon na kung saan ay aaksyonan na itong pagpapalibing lalo doon sa ilang mga bangkay na natetenga na biktima ng COVID-19. At ayon nga sa direktor ay dapat 12 oras ito ay naililibing na. At sinabi ni Dr. Hanairo na ang gusto ng karamihan kasing mga kaanak ng namatayan ng pasyente ng COVID-19 virus ay makremate itong mga bangkay na kanilang natatanggap o nakukuha. Na kung saan nga ay nagkakaroon sila ng problema sa ganitong mga bagay. Ang QMC, ang pamalang panlalawigang ospital ng Quezon, ang pinamamalaan din ni Dr. Rolando Padre na nasa ilalim ng pamalang panlalawigan sa pamunuan ni Governor Suarez o Danilo Suarez. At ito ang isang balita din na kinumpirma rin ng gobernador na sabi niya ay hindi na ito dapat maulit at yun nga ang isang dahilan kung bakit naging problema rin ngayon sa Quezon sapagkat nagsara na rin, nagdeklara rin ng ilang mga ospital na sila ay full capacity na. Kaya yan ngayon ang isang inaksyonan ngayon ng DOH Calabarzon na sana ay hindi na maulit itong ganitong mga problema na kung saan ay nabubulok nga ang ilang bangkay dahil nga napapayaan. So yan ating balita mula rito sa Calabarzon. Marco Del tinagulat para simpilang may tonong lakas, DWIC. Alright, mula sa Calabarzon, dako tayo sa Ilocos Norte. As usual, pag Ilocos Norte, ang ating tagapagulat dyan, correspondent natin si Ronald Idol Domingo. Ronald, come in. Yes, magandang gabi. Kasamang Edwin, napakalakas ang ulan dito ngayon sa Ilocos Norte at kumukulog at kumikidlat pa. Pero okay, so alright pa rin ang sitwasyon ng panahon dito sa Ilocos Norte. Well, ang ating report, nakatanggap na muli
ang panalawigan ng Ilocos Norte ng iba pang bugkos na tulong na ibinigay ng bansang China dito sa lalawigan. Kung matatandaan kasamang Edwin, ay noong nakaraang buwan ay nagbigay muli ng bansang China ng tulong dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Kaugnay nito, lubos naman ang pasalamat ni Governor Matthew Marcos Manutok sa patuloy na suportang ibinibigay ng konsulada ng China dito sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga kahulihang tulong na natanggap muli ng lalawigan ay ang mga oxygen concentrator at ang personal protective equipment o PPEs at N95 mask at iba pa. Magugunitang maraming beses na nagbigay ng konsulado ng China ng tulong para sa Ilocos Norte para sa mga frontliners. Iliyag ng opisyal na napakalaking tulong ang mga natanggap ng lalawigan mula sa bansang China at umaasa ang opisyal na hindi magsawa ang bansang China sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, TWIC. Salamat, Idol. At mula dyan sa area naman tayo ng Bataan, dadako sa pamamagitan ng report ni June Brincola. June, gamen. Dahil sa hindi patas na pamimigay ng ayuda, muling kinasuhan ng mga kababaihan ang barangay chairman ng Sumalo sa bayan ng Hermosa na si Rolando Martinez. Batay sa verified complaints sa Sangguniang Bayan ng Hermosa, si Martinez ay kinasuhan ng grave misconduct, abuse of authority, graft and corrupt practices at conduct prejudicial to the best interest of service. Ang formal na reklamo ay inihain ng grupong Kabisika Sumalo o ang kababaihang bisig ng kaularan ng barangay Sumalo. Ayon dito kay Alon Apable, tagapangulo ng Kabisika Sumalo, hindi umano naging patas si Kapitan Martinez sa pagbibigay ng ayudang pinansyal na galing sa national government. Sa ulat, lumilitaw na di umano ay may sumubrang tulong pinansyal, pero salit na ito ipamigay sa higit na nangangailangan. Ito ay pinamahagi ni Martinez sa kanyang mga kampi at mga kagawad na may magandang buhay. Ayon sa ilang residente, na kung totoong may sumubrang pera o financial assistance, dapat ipinamahagi ito sa higit na nangangailangan, lalo na sa mga senior citizens at maging sa PWDs. Ayon pa rin kay Pable, may 10 pamilya sa barangay Sumalo ang hindi nakatikim ng anumang ayuda sa gobyerno sa panahon ito ng MECQ. Nauna nang sinabi ni Governor Abet Garcia na botante man o hindi botante, residente man o hindi residente, dapat bigyan ng ayuda. Matatandaan na si Martinez ay pinatawa ng 5 buwang suspension ng Sangguniang Bayan ng Hermosa kamakailan dahil sa kasong immoralidad. June Brincola nagbulat sa Imperial Method Lakas, DWIC. Yan, John, pakipollow mo rin yung barangay Balon Anito dyan sa Maribeles. At ganyan din ang nagiging problema ng mga residente doon. Yung kanilang allegedly chairman ay namimili din nung mga pagkakalooban ng ayuda. Thank you, June Brincola. Samantala, dyan naman sa Central Luzon, si Dione Gole. Dione, kamen. Yes, Taka, magandang gabi, Mayap niya Bengis. Dakal, salamat. Magsasagawa raw ng malalimang investigasyon. Ito namang Presidential Anti-Corruption Commission o itong PACC na pinamumunuan itong si Commissioner Greco Villica bilang tugon do sa maraming tinanggap niyang reklamo mula dito sa mga manggagawa sa Central Luzon tungkol do sa pagkaltas o mano sa tinatawag na livelihood assistance grant mula sa Malacanang para do sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya ng COVID-19. Ayon dito sa ulat, bawat isang benepisyaryo makakatanggap anya ng ayuda na umaabot sa 15,000 pesos mula sa national government na bahagi ng programa ng Malacanang sa pamamagitan nitong Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dito sa Central Zone, pinangisiwaan nga ang pamamahagi ng nasabing vlog ng Regional Office ng DSWD at Municipal Social Welfare Office. Ayon dito kay Bilica, base dito sa tinanggap niyang reklamo, matapos ang distribusyon ng salapi
na ginanap sa bawat munisipyo. Ilang tauhan umano nitong Magic 7 Multi-Purpose Cooperative ang humingi umano ng 5,000 pesos sa bawat benepisyaryo na siya naman umanong gagamitin kapital para sa bubuksang micro-business nitong nasabing kooperatiba. Tanong nila, hindi naman umano sila miyembro ng samahan, bakit sila inoobligang magbigay ng 5,000 pesos sa bawat isang benepisyaryo na panimula daw na puhunan dito sa itatayong negosyo ng kooperatiba. Nakasaad pa sa reklamo, kakauwi pa lamang umano nito mga benepisyaryo sa kanilang bahay, may tauhan na naman ng barangay itong dumating at inoobliga din sila na magbigay ng 5,000 pesos para naman daw doon sa pundo para sa senior citizen at person with disabilities. Sinabi ni Bilican na walang ganitong patakaran ng palasyo sa pamamahagi ng ayuda. Maaaring gamitin ang nasabi sa lapi ng bawat benepisyaryo sa nais nilang pagkakagastusan o kaya kapitala sa maliit na negosyo. Kaya kaugnay nga nito, isang special investigating task force itong bubuhin ngayon ng PCC na direktang siyang hawak dito sa reklamo nitong mga benepisyaryo manggagawa sa programang ito ng Pangulong Duterte para sa mga manggagawang nawalan nga ng hanap buhay dahil sa pandemya. So yan ang update. Buhat ito sa Gitnang Luzon. Ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrol. Nagulat ng Piramito Dulakas, DWIT. Yan ang mga sunod-sunod na reports ng ating mga kasama sapagkat as we promise, ang ating po namang program ay nakapokus sa lahat ng mga kaganapan sa metropolis at maging sa probinsya. At the same time, kung kayo may mga panawagan at hinaing, ay pwede yung idulog sa amin at yan po ating sisikapin na mailapit naman sa mga kinauukulan, mga opisyal ng ating bayan at ng bansa kung sakaling national in scope para maging wika ngayon, makatindig tayo doon sa tinatawag nating prinsipyo ng palatuntunan na balita na Sir Bishop. At 6:20 this evening mga kaibigan, marami pa hong mga karagdagang mga paksa ng mga balita at impormasyon na aking hinihimay dito sa aking telepono. Dangan nga lamang tunog ng tunog. Akala pag nakikita ko may hawak akong telepono, sino ka nakausap ko? Ay, sus. Samantala, sa ilang pang mga karagdagang paksa na mga impormasyon, lipat tayo ng page kung saan natin hinihimay ang mga ulat mula po dyan sa DW 882. Kung kayo ay medyo, sabi nga, hindi nakakasunod sa ating mga impormasyon at balita, dyan lang ho kayo mag-log on sa DWIC at dyan ho inililimbag din namin yung ating po namang tinatawag na mga ulat na ating pinapaksa. COVID-19 update natin, cases ng COVID-19 sa bansa, nadagdagan ho ng 15,592 ngayong araw ng Miyerkules, September 22, at umabot sa kabuang 2,417,419 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Meron namang 162,580 ang naitalang active cases pa. At medyo malaki pa rin problema yan mga kaibigan na dapat ho nating sama-samang susolusyonan. At sa gayon ay ang pakiusap lang naman sa ating mga kababayan ay tumalima muna doon sa mga kaukulang protocols. Thank you dito sa mga nakatutok sa atin. Si Ronald, nag-report kanina, pero aside from that, nanonood din sa atin at nag-like and share nung ating live video. Si Angelo Redaha, sabi niya, bring Erap Estrada back to Mayor Manila. Yan na, nangampanya na. May edad na yun . Ngayon, parang ang magiging laban ngayon ng mga... Alam naman natin ang taglay na talino ng mga may edad na, pero siyempre sumasabay sa panahon yung takbo din ng ating political atmosphere ngayon, political landscape. At sabi ni Angel Redaha, solo flight ka nga ilang araw na, brother Edwin, because Idol David is not there. Nasa umaga ho, napapanood nyo si David. Pero hindi ho totoo yung nagpapakalat ng chismis na kami ni David ay magkagalit. Hindi ko kayang kagalitin si David. David yun . Sino ba yung bumuwal kay Gulayat, di ba? Sang David. Kahit yun ay maliit, malaki ho ang paninindigan nun. Yung mama na yun. Love you, partner.
Di ako binabati sa umaga, pinakikinggan ko, pero di ako binabati. Parang wala lang. Samantalang ako bati ng bati, tapos nandiyan pa yung picture niya. Ayaw naman akong pansinin. Nananatiling tikom naman ang bibig ng kampo ni Vice President Lenny Robredo kaugnay sa plano naman ito para sa national elections. At siyempre, naririnig na nila yung ilang mga lumutang na mga nagnanais maghain ng kanilang intensyong makapaglingkod. Paging si Inday Sara, tahimik pa rin, ano? Bagamat nagbigay na ho ng pangkalahatang statement si Inday Sara, na nakapag-share ba kayo noon ng kanyang nilabas na video? Ang sabi niya ay nasa period pa siya ng pagmumuni-muni at hinihintay niyang basbas probably ng kanyang tatay. Medyo maraming mga haka-haka ho kasi ngayon na partnership sa panig ng mga tatakbo, no? Kanya-kanyang kombinasyon. Si Mayor Isko, sigurado na. Ano yung tagline nila? Isko, Ong. Yun, silang dalawa. At yung kapartner niya, yung social media personality na si Dr. Willie Ong. At yun ho doktor. At syempre, doon naman sa ibang nanunungkulan pa, wala pa. May mga excited pagsapit ng unang araw ng Oktubre kung sino-sino yung unang paparada dyan sa COMELEC. Pero as usual, may bagong reglamentong patutupad ang COMELEC. Kung dati-rate, kapag filing ng COC, ay malaya yung mga kandidatong maghakot ng mga taga-sigaw. At may banda pa para pupunta yan sa Intramuros sa tanggapan ng COMELEC. Ngayon, hindi na ho ganoon. Bagong mukha na ng filing ng certificate, hinihimo nga yung iba, mag-file na lang sa pamamagitan ng online, di ba, Jeric? Pero parang hindi nga naman makikita sila ng publiko. Siguro, tandem by tandem ho yung pagpapile nila ng COC sa kanila po namang mga nasasakupang lugar, particular, national or local position. Alright, mga kaibigan, samantalang maya-maya ay bibigyan pansin na natin ang inyo po naman mga komento at reaksyon sa ating pag-ugnay sa palatuntunan sapagkat nasa ora de peligro na ho tayo. At ayan na, nagtumatawag na iba nating mga kababayan at nagpapaabot na ng kanilang, nagkaalok ng kain na. Ay, ano pala ngayon anniversary pala ngayon ng mga kaibigan natin sa broadcast streaming. Ayan, sila Tata Ben Paipon. Ayan, mga veteranong broadcaster na ginamit yung medium ng social media para dito sila mag-broadcast. First year anniversary celebration ng Broad Streamcast Communicators. Yan, sina Tata Ben Paipon, sina pa may mga nakikita ko dito sa litrato. Sina Will Espiritu, sina Juby. Yan, mga kaibigan natin ito sa pamamahayag. Ginagamit ko na lang ngayon itong social medium para dyan sila makapag-broadcast at the same time. Ano? Okay, babalik kami ni Jeric. Papatalastas lang tayo. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. Salamat, Engineer Jeric Barreto, and of course, sa lahat ng ating mga palagang taga-subaybay. Uy, nagpapaabot nga pala tayo ng condolences dun sa isa sa ating mga broadcast engineer sa aming transmitter. Kinuha ho na ni Lord, ano pangalan niya? Jeric? Si Alan, ano apelido? Si Alan, bago lang si Alan, bago-bago pa lang, ngayon ko lang narinig. Pero maagahong pumarada si Alan, may you rest in peace, Engineer Alan, dyan po sa aming transmitter sa Antipolo. Anyway, 6:31, mga kaibigan, at ilan pa rin sa mga karagdagang mga paksa ng mga balita. Ngayon parang pag nakakarinig tayo ng pakikiramay, condolences, nung ating mga kakilala at kaibigan, kausap mo lang ngayon, tapos nung pag kinabukasan pala, wala na. Kaya value your friendship, value your relationship, kung ano man ho ang inyong mga karelasyon, kausap, maaring ngayon pa lang ay samantalahin ho ninyo. Dahil we can never tell. Dahil dito sa pandemic, di ba binasa ko nung isang araw,
meron ding magandang idinulot yung pandemic. Napagtanto natin na tayong lahat dito sa mundo ay passers-by o nakikiraan lang. Sandali, makipag-ugnayan muna tayo sa matagal ko ng kaibigan at kasama sa Himpapawid. Pag may mga ikukonsulta tayo mga usaping politikal, bagamat retirado na ho ito, hindi maalis sa kanyang puso yung kahit pa paano pupuna sa mga bagay na pangnasyonal na kahit pa paano makapagbibigay sa atin ng guide kung paano ho natin naharapin yung ilang mga, sabi nga natin, political matters sa ating lipunan. Well-known political analyst si Professor Clarita Carlos, nagpaunlak sa aming tawag. Prof, magandang gabi po sa iyo. Hi, good evening, Adrian. Apo, ginawang kita ng tula, mama. I hope nabasa mo na dun sa iyong Facebook kasi nakita ko yung iyong medyo, sabihin ko ng masamang kalooban o should I say parang sentimiento de asukal sa nangyayari ngayon sa ating political landscape. Ano ba yung isinulat mo ngayon na napansin ko nga kanina umaga na medyo dito sa estilo ng ating politika may nabago ba? Dahil parang nakita mo lang yatang nagbago naging high-tech Profesora. Wala naman nagbago. Yung mga mukha siguro. Medyo naging mas gwapo. Pero, yung mga pangako parang, itong nangyari, sumabay pa kasi itong pagdating ng pandemic, Professor Clarita. Ito ba sa palagay mo magkakaroon ng great impact sa darating nating political practice na yan? Yeah, siguro Edwin, iba-iba naman ang publiko. Meron sigurong publiko na talagang naapekto nitong pandemic. They will pay attention to kung ano yung ipopromesa ng mga candidate, no? Yung mga iba naman will really just give points to that issues like ito nagbigay ng job sa aking anak, so itong boto ko, no? Iba-iba yung publiko kasi Pero siyempre, talagang i-demand natin dito sa mga gwapo na to. Ano ba yung nilalahad yung programa din tungkol sa kalusugan at edukasyon? Di ba? Yung dalawa na lang dapaan nila. Huwag nang iba pa. Ano ba ibig sabihin ng euphoric na gusto niyong patungkulan dito? Na Euphoric? Hindi, kasi kanina sa katakot-takot na interview ko, nadinig ko yung interview previously nitong mga nagpo-proclaim. Talagang the word is really, Edwin, I cannot use any other word but euphoria. High na high, which is understandable, di ba? I mean, if you have a sense that you're going to win, di ba? Talagang you're practically delirious in announcing that this guy is going to run and like that. And so with the rest of the proclamation. So, ganyan naman talaga. Parang lahat sila merong Midas touch at kaya nilang solusyonan na in a snap of a finger yung tinatawag nating problema ng lipunan. Ganun po ba? Oh, I'm sure each of them would have legitimate and genuine desires to help, no? But at the same time, they have to be realistic. Hindi porke Edwin, 50 million yung followers mo lahat yan 50 magboboto sa iyo. Kaya mga iba nga yan hindi nga tao, di ba? They're not human beings, di ba? So, let us not lean on that. So, we have to be realistic about it. Marami, ibig nyo sabihin, marami sa mga politiko, medyo, lalong-lalo na medyo nasa middle age, ang sobrang nai-incline dito sa magic of social media na kadalasan, di nila nare-realize na iba pa rin ito sa tawag nating persona o katotohanan ng ating mga botante, Profesora. Oo nga, in fact, because of this new technology, Edwin, mas naguguluhan kasi everybody is is a newsmaker. Diba? So nagbubungguan yung claims. Ito si ganito, magnanakaw. Ito sabihin, hindi yan nakaw. Ito, gentleman, ganyan nga. So nagbubungguan. Kaya talagang kailangan mag-research yung botante. Kasi kung hindi, kung magre-rely lang siya sa social media, sus Mariosep, may mentally ill siya. Sinabi ko dito, yung ginawa kong tula sa iyo, binasa ko at ninamnam sentimiento ng isang kaibigan. Kilala nyo rin, maaaring hinahangaan. Tapos ang sabi niya sa kanyang edad at karanasan, napagtanto niya na lahat ay magsisilbing nakaraan. Ngayon, sinapit na niya ang edad na hinug na sa kaisipan, nangingiti na lamang si Profesora sa kanyang nasasaksihan. Kaya, medyo may mga galing mo makataka pa talaga. Nilagay ko po doon. Thank you. Basahin mo doon sa iyong Facebook page. Kasi nakita ko ngayon. Babasahin ko. Kasi ang daming interviews ngayon, kaya hindi ako nakabasa ng Facebook. Oo, nakita ko doon sa iyong medyo sabi mo nga,
kinakailangan, tama, hindi tayo ubrang magpatangay lamang dun sa lahat kasi ng politiko. Isa yung kanilang, ang kanilang battle cry ay baguhin yung sistema. Pero yung sistema nandiyan na yan pero dapat siguro ang pagbabago magsimula din mismo deep inside us voters, di po ba? Tama ka, pero bilang institutionalist, kailangan din talaga, Edwin, kung gusto mong mabilisan yung change palitan mo yung struktura. Kaya gusto ko yung mga kabataan kasi they will be open to constitutional reforms. Hindi pa calcified ang kanilang mind. And I hope they will really open themselves up to changing our political structures kasi it will be more of the same thing, believe me. Sa July 1, pareho lang yan. Kung pareho yung struktura mo. Sa October 1? Diba? July 1, 2022, pag may bago ng liderato. Tama, pag-upo nila sa kanilang tungkulin. Pag-upo ng bago. Lahat tayo facing the blank wall considerably, Professor. Yeah, pero masaya dahil marami sila. Sabi nga, join the fun. Well, panghuling paalala sa ating mga kababayan na sabi nga muling pipili ng ating mga magiging leader at mangunguna sa atin. Ano ho ba ang una-unang dapat nilang isaisip? Well, more than 70%, 164 million voters, katulad ni Edwin, ng mga kabataan. Wow, nasa kamay niyo ho. Kasama ka na doon. Nasa kamay niyo ho ang pagbalangkas at pag-iiba ng ating politika. Sawang-sawa na po tayo sa mga bobo, mga magnanakaw at walang mga kakayahan, no? Huwag tayong magboto dun sa mga nanggaling lang sa kawayan at hindi pa na-elect na manghabol ng aso sa barangay nila. Magboto tayo at gumawa tayo ng research, and please, kung di pa kayo registered, mag-register kayo, at please, huwag kayong magtamad sa May 9 at magboto kayo. Kanina nung kumakain ako ng fishball dun sa gilid ng building namin, may nagtitinda ng prutas doon, di ba? Saka ng fishball, nag-uusap-usap sila pag sabi niya, bumoto ka? Sabi nung isang nagtitinda ng prutas, ayoko na kasi pag boto ko naman, hindi naman nabibilang yun. Sino ba naman ako? Sabi, ang ganda na sinabi nung nagpipishball. Yan na nga lang ang natitira nating karapatan na makakapantay tayo dun sa mayayaman na yan, hindi mo pagagamitin. Hindi ako nakakibo Nalo na kung bigla yung fishball Galing. That's right. Tama one vote, one man. That's right. Tama siya. Prof, tuloy mo na yung pagluluto mo. Salamat po, Hindi nga matutulog na nga ako, ka? Agad yung matulog. Siyempre, elderly, hintayin mo maging 75 ka, hoy. Asensya na kayo, ganyan kayo mag-usap ni Profesora. Ingat po, ma'am. Sige, mapaniginipan niyo sana ako. Bye-bye. Profesora Clarita Carlos, mga kaibigan, retired academicians at ngayon ho ay tumatayong political, sabi nga natin, consultant, at the same time ay speaker sa mga nangyayari po ngayon dahil sa tagal niya rin sa political arena. Philippine Standard Time, alas 6:40 ng gabi. Kailan pa mga paksa ng balita, sumayin si paring Jeric? Tuloy mo lang, sir. Ako bahala. Ako lang ang tagatugtog mo dito, pero hindi ka pwedeng magpahinga. Tuloy-tuloy mo na lang. Mabuti na train ako ni Boss Deak na tuloy-tuloy na pagsasalita. Magkakaroon ho ng Talk to the People ang Presidente within this week. Ano kaya ang gusto nyong marinig mula sa Pangulo? Pero ang nangyayari kasi ngayon, bawat statement na galing sa Presidente, lahat meron ng political color, may parunggitan na. So, punta na tayo at oras na siguro pagkakataon na para ating himayin yung inyong mga sagot sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Paring David, ano yung poll question? Paring Edwin, pabor ba kayo sa paglalagay ng yellow ribbon sa mga bahay na may positive COVID-19 patient? Sige, basahin ko na. Partner David, yung mga sagot. Ang sabi ni Ederlyn Pangilinan, imbis na dilaw na ribbon ang ilagay sa pinto ng pamilyang na-infect ng COVID, tulong pinansyal at pangunahing pangangailangan ng ilagay yun sa pinto nila. Baka mamaya yung ribbon na yan, may costing pa rin. O nga naman, Si Penoy Trade, what a stupid idea.
sama nyo na rin pag may ketong, may AIDS, may TB, yung gagastusin nyo dyan, sa ilagay nyo na lang sa pagpapabuti ng quarantine facility. Mga hunghang! Sabi ni Penoy Trade. Si Fernando Bayog. Uy, mabuti na lang, malinaw mata ko. Kung medyo may gumutin na iba magiging kasabihan nito, Fernando Bayog. Daming kulang yelo talaga. O daming kulay yelo talaga siguro ibig niya sabihin. Daming object ribbon talaga. Pwede naman lagyan ng label na may COVID dito. Daming naisip na walang kwenta. Samantala, si Demano Albert, sabi niya, nako, huwag na. Malas yung yellow ribbon na yan. Palatandaan niya ng may laway na tumatalsik. Sino ba kaya yun? Gogo, gaga. Wala na kayong alam gagawin. Mga utak nyo, na-COVID na rin. Sabi niya. Si Andy Pangilinan. Maganda dilaw kulay ng virus yan sa Pinas. Si Don Anderson. Meron yan ribbon o wala. Dapat naman malaman ng mga tao dahil ila-lockdown yung lugar o quarantine sila. Yun. Medyo ano siya. Rational siyang mag-isip. Si Mirna Caballero. Sana wag na ganyan kasi discrimination yan. Kasi pala tandaan eh. Saka ano ngayon, kung may COVID doon sa isang bahay, lalagyan mo ng ribbon, may COVID dito. So, paano? Wala nang dadaan sa harap nila? O di nakakausapin yung pamilya na yon? Parang, di ba dati may isolation na ginagawa? Si Pamela Joy Legal, stupidity again at its finest. Tapos si Sam Connoisseur, sa lahat ng naisip, lahat yan, walang kwenta. Si Gab Kang Kinplong. Ano ba pangalan ito? Gab Kang Kinplong. Ginawa niyo pang dahilan para sa simpleng pangangampanya. Oo nga, ano tickling our curiosity, tickling our, sabi nga, ano ba tawag doon? Yung isip mo sa likod ng batok mo. Subconscious. Si Berena de los Reyes. Sabi nga, no. Si Rica Quesada, no need yan. Ayan. Si Joy Espero, sticker na lang. Black background, neon white letters with the word under quarantine. Oo nga, may pondo yan. Maganda yan. Sa papagawang printing shop yan. Sa Brown Madonna. Morcilia Helen, bakit yellow? Dahil ba pasaway sila? O nga, kayo naglagay kayo ng kulay kasi na ganyan eh. Alam niyo yung political color yan eh. Brian Belaong. Palatandaan niya na kapag dilaw ay iwasan na. Kita nyo, nagkakaroon ng iba-ibang konklusyon mga kababayan natin. Pwede namang ibang kulay nga naman. Carmelita Ismael, bakit dilaw? Pwedeng ibang kulay para walang kulay politika. Pareho-pareho kami ni Aling Carmelita ng pananaw. Si Kensky Miranda Sobochok, ano ba pangalan ito? Sabukuhan. Red ribbon para mas may pakinabang. Magbabayad kayo sa amin, ha? Itong si Kensky Miranda. Ay, wala tayo bilanggit na product eh. Sabi niya kasi, yellow ribbon pinag-uusapan natin eh. Kaya lang parang nakuha ko na ibig niya sabihin, red ribbon daw para mas makinabang, masarap pa. Si Angeles Erwin. Ha? Tatlo lang yung hamo, ha? Bakit nakakagamot na mga yung COVID-19 ang yellow ribbon? Si Jaine na. Ginagawa na yan sa amin. Saan yung lugar ninyo? Kulang report mo. Ayn Sowal Gown, bakit dilaw? Pwede naman pula. Bakit gagawin propaganda para sabihin supporters ng LP? Style niya block. Si Rico Lopez, pauso naman yan. Anong purpose yan? Para iwasan ng mga tao yung bahay? Yung malalaking problema ang solusyonan nyo. Hindi ang paglalagay ng yellow ribbon ang gagawin.
ni Engineer Jeric Barreto. Kita nyo, agad akong naihanap ng pang-teaser sa inyo. Alas 6:47 sa nalalabing 13 minutos ng ating program. Silipin ko muna for the last time around yung ating live broadcast. Baka may mga umahabol pang nakikinig. Bumitaw dun sa television, pumasok ng kwarto at binuksan ang kanilang mga telepono. Alamin natin later on, ha? Samantala, mga kaibigan, sa ilang pang mga paksain ng mga impormasyon, sandali. Si Daily Bread. Ito yung mga nagpapadala ng mga word of wisdom. Salamat. Si Willie Perez, bumitaw na. Salamat, partner, sa pakikinig. And of course, si Nest Doria, nakatutok din sa atin. At sino pa ba yung mga naririto? So, yan. Alright. Si Oyi, nakikinig din sa atin dyan sa kanila daw transmitter. Si Oyi, yung pamangking kong technician sa isang FM radio. Thank you, Oyi, Ingat, kagaling na siya sa Bulacan, nakaakyat na dun sa Binangonan, Rizal. Alam mo, transmitter doon. Alam ni Jeric Barreto. 11:30, 11.5 minutes, bagong 7 o'clock. Narito na ang ating trabaho opportunity. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita Na, Serbisyo. Ang United Pulp and Paper Company ay hiring ngayon ng tinatawag na technical consultant. Yan, kung anumang bagay ito at expertise, pakipag-ugnayan kayo, padala kayo ng inyong resume sa kanilang email, mabictalk, MABICTOC, mabictalk at uppc.com.ph o kaya sa email na marceline@uppc.com.ph. Doon din sa kanilang kaugnay na kumpanya, Southeast Asia Retail Incorporated is hiring of Director of Corporate Strategy. Send your curriculum vitae at resume sa HR Superstore at landers.ph. At itong Big Cat Software Solution, hiring din sila ng Spanish Language Creative Head of Department. Siya kailangan porque habla Espanyol. Si Senyor Pacheco, kaya yan i-commenta natin dito. Padala nyo yung resume nyo sa malalaking letra HR, tapos underscore, tapos recruitment at bss:/ph.com. Alright, i-reply nyo na lang yung aming binanggit na mga web address na yan para ho naman makuha ninyo kung sakaling magpapadala kayo ng, sabi nga, letter of intent dyan sa mga binanggit nating mga korporasyon at kumpanya. Samantala, alas 6:50 na ho ng gabi, meron pa tayong 10 minutes bago tayo magkahiwa-hiwalay. Tuloy pa rin tayo sa paghimay ng mga pangunahing pang mga balita. Issue ngayon! May panawagan yung Pangulo kanina, kaninang maghapon, at laman ng ating mga headline, hinihimok na ho ng Pangulong Duterte yung mga leader na suportahan itong COVAX facility. At yan ay sa kanyang pagsasalita sa high-level general debate ng United Nations General Assembly. Sinabi ng Pangulo natin, Pangulong Duterte, sa pamamagitan ng COVAX facility ay mas maraming maililigtas na buhay. At hinihikayat din niya yung mga kapwa niya leader ng bansa na kondinahin ang usapin kaugnay sa vaccine booster shots na gustong i-implement o patupad ng mayayamang bansa. Yung sabi na lumalabas na ngayon na uhubaran ng maskara na nininegosyo nyo, pati yung bakuna Magbibigay kayo ng bakuna, hindi pa nyo sinagad yung mga, hindi nyo pa sinagad yung efficacy, yung visa. Kinakailangan pa ng booster shot, tagatulak. Yun naman ang magaling. Di ba yung booster, saan lang yun? Sa sound. Booster sound. Sabi ho ni Pangulo, nakakagulat at makasarili dahil habang maraming bansa ang naghihirap at kapos pa ka sa bakulaw tuloy na banggit ko. Mga anak kasi ng bakulaw ito, mga nag-iisip na ganito yung mayayamang bansa naghahangat agad ng dagdag na pagkakakitaan doon sa booster shot nilang ini-endorso. Nanakot pa. Naku, kailangan nyo kasi babagal yung takbo ng bakuna na yan. Maaring ma-stock up sa katawan ninyo. Yung pagkakalagay, maka-epekto. You need a booster shot.
Kayo na gumawa ng sakit, kayo pagagawa ng bakuna. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga anti-vaccine na ngayon lumalabas na yung mga katotohanan dyan sa likod ng bakuna na yun. Ba't ba ako nagpabako-bakuna talaga? Ngayon nga ako. Pinilit ko pa ate ka magpabakuna. Law-abiding citizen. Kaya minsan, pagka law-abiding citizen, hindi ka minsan nag-iisip. Anyway, basta ako ang general principle ko na lang talaga sa buhay. Kanya-kanya lang tayong deadline. Sa totoo lang. Yun lang ang isipin natin. Pag may namatay na sadyang bata pa, sinasabi ng iba, lalo na ng mga magulang, napakabata pa nung anak namin. Marami pa mangyayari sa buhay yan. Bakit namatay? Hanggang doon na lang po yun, nanang tatang. Iba naman, halos bedridden na, nagkakaroon na ng bed sores. Naku Lord, kunin yun ang nanay namin at tatay namin. Bakit nandito pa sila naghihirap? Ang hirap makita ng nahihirapan sila. Kasi yun ang destiny talaga. Maaaring dito sila pinupurify. Ganun talaga mga kaibigan. Medyo ang buhay natin ay punong-puno ng misteryo. Kaya kinakailangan ng relax lang. Huwag tayong sobrang nagsisintempmiento. Sino ka para magsabi na yan, Edwin Eusebio? Nakakaranas din tayong ganyan hindi naman tayo, sabi nga lalo na sa gabi at sa aking pag-iisa, Jeric Barreto, na pag-iisip ko yan. Kaya kami na lang nag-Jeric ang nag-uusap sa gabi. At yun, mga kaibigan, marami pa tayong antabayan ng mga balita at tayo nagpapaabot ng simpati at get well soon dyan sa ating mga sisters na nandiyan po naman sa isang kumbento dyan sa Religious of the Virgin Mary. Yan ay kumbento, monastery yan. At 8 madre na pala doon sa kanilang monasteryo ang namatay dahil sa COVID-19. Naku. Sama-sama sila dyan, di ba? Yung mga mongha tawag yan, di ba? Mga madre. Nandun lang sila sa isang compound, walang ginawa yan kundi mag-rejoice o magbigay papuri doon sa pananalangin, magdasal, pinakapagre-relax siguro nila, maglaba. Katapos nun, magdadasal na naman sila. Ipinabatid ng Religious of the Virgin Mary Sister na nasawi, mga kaibigan, yung 80, yung kongregasyon nila, 80 to 90 persons, 80 hanggang 70 taong gulang yung mga nasawing madre. Kaedad na naman pala. Hindi naman sinabi nating talagang kung ika nga, yung ganong edad, nasa departure area na yun. Pag ikaw 50, di ba nabanggit ko ng minsan yun, pag ikaw 50, kamukha ko, 50. Yan yung time to transfer your know-how. Isalin mo na yung mga natutunan, ipasa mo na sa medyo nakababatang tulad ni Jeric Barreto, yung ilang mga teknik, kaparaanan, ng iyong hinaharap o hinahawakang karir. Pagdating mo ng 60 kasi dapat relax ka na Naka nang ganong iniisip na problema sa buhay pag 60 dahil senior citizen na yun yung iba kasi di pa umaabot ng 60, nakakalawit na. Lalo sa panahon ito, dami talagang may mga di pa naniniwala at nakukumbinsin na may pandemya. Wag niyo hamunin. Wag ninyong sabihin na ay, walang pandemic. Huwag niyong hamunin sapagkat maaring you, me, we, talagang maaring tayo posibleng mabiktima. Kaya maging bukas na isip natin kung di man kayo kumbinsido sa bakuna, sumunod tayo sa protocol. At better yet, stay home kung kinakailangan. At una sa lahat, pagkakalimutan magdasal. Kasi yan pa rin dasal ang napaka-epektibong, sabi nga natin paraan. Walang chemical yan, pero napakatindi ng hindi nakikitang bisa niyan at hiwaga. Mararamdaman mo habang kayo nagdadasal, nangingilabot kayo. Lalo siguro, pagka mukha akong makasalanan, pagka kayo nagdasal, nangingilabot ako nabanggit ko lang salitang dasal, huwag nagatindi kang balahibo ko. Anyway, balahibong unggoy.
Paalam na nga ako dito, mga kaibigan. 6:57 na ho at maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig sa ating program. At kami ho'y nagagalak na napakaganda ho ng inyong feedback at partisipasyon sa bawat nating tinatanong. At syempre pa, atin ang pasasalamatan ng ating mga nakasama ngayon po namang hapon, magmula sa News Center, sa social media at sa technical department. Kami yung nagpapasalamat sa inyo, no? At yung sa ngalan ng aking partner David Oro. Yan muna natin mamakasan ang ating pang-Miyerkules na presentasyon ng BNSP, Balita ng Serbisyo pa. And hopefully, by tomorrow, God willing, kung buhay pa tayo, hindi, 5:30 to 7, magkakasama ho tayo hanggang alas 7 ng gabi. At sa ngalan ho ng ating mga nakatuwang, co-pilot ko dito, si Engineer Jeric Barreto Burgos, ang ating news producer, si Ace Cruz, si Judith Estrada Larino at si Jenny Valencia Burgos, aming social media writer si Angelo Vaino. At the same time, nandyan din sa pagkontrol sa ating tinatawag na computer, internet at live streaming. At ang aming communication assistant na si Micah Sariaca. Ako po si Anthony Eusebio sa kalan ni David Oro. Susunod na ang Radio Klinika kasama si Miss Maru Pahati Sarne. Balita na Serbisyo pa.